problema. O dito, tingnan mo, sinabi niya na hindi nila kaano-ano, hindi nila kilala. Ang daming patunay. Sabi ko nga sa inyo. Ito, pakita ko sa inyo yung video, mga bossing, na ayan. Surprise! Ang ingay Saan na nito? Ayan ayan surprise birthday. Putang ina, hindi ka ano-ano ni Bongbong, hindi niya kaibigan yan. Sinurprise niya pa. Meron pang cake. Putang ina niyan. Yung cake na to tingnan nyo ilagay natin dun sa cake. Yung cake na yan, na binigay nila Bongbong sa kanya, hindi naman yung Gold Deluxe. Hindi naman yung red ribbon na, yung red ribbon na kulay brown, di ba? Yung kulay tsokolate na, dedication cake tawag dun. Puta, may design tas may pangalan, may kahon ng Nike, may laptop, tas may kandila. Putang ina niya, wala kang mabibiling ganyang cake. Yung cake na yan, i-order mo yan ahead of time. Hindi mo yan bibilin over the counter. Ahead of time, o-orderin mo yan. Customized cake yan Siguro a week before, 5 days before, o-orderin mo na yan. Paano mo sasabihin na close si Mabanta sa mga Duterte at hindi sa mga Marcos? At ang sinabi niya dito hindi kaibigan ni Bongbong Marcos ito si Franco. Ano niya yan? Shota niya? Kung hindi niya kaibigan? Ano yan? Chinuchupa niya yan? Ay na, sabi ko sa'yo, ako meron akong best friend. At least sa buhay ko, meron akong 2 best friend. Yung 2 best friend na yan, never ko pang sinurprise ng ganyan. Putragis yan, bakla lang ang gagawa niya. Unless sobra talagang laki ng perang ipinapasok sa'yo nito, gagawin mo yan. Kapatid ko na nga, hindi ko pa binibilan ng cake pag birthday niya. Halos nakakalimutan ko, hindi ko mabati-bati pag birthday niya, hindi ko naaalala. Kapatid ko pa yun So paano mo sasabihin na ito si Franco ay hindi konektado sa mga Marcos? Tarantado ka talaga, Claire. Late naman yung boom mo, boss dada. Sapa kasi nungaling mo talaga, Claire. Eto pa. Ayan ayan Anong tawag mo dyan? Sa bahay mismo, ayan nilalaro yung aso ni Bongbong doon sa bakuran nila sa Forbes Park bago pa to mag-eleksyon. Putsang ina, ganun kalayo yung relasyon nila ni Bongbong, tapos sasabihin mo, di sila magkaano-ano. Tarantado ka talaga tapos ang sasabihin niya pa, ang gusto daw niyang marinig is kung magkaano-ano ba si Duterte at si Franco. Andiyan naman tayo sa sa picture Hindi lang si Franco may picture kay Pangulong Duterte. At saka maghanap kayo ng picture ni Franco sa bahay ni Pangulong Duterte. Pag may nakita kayo, baka maniwala ako. Besides, anong connection nitong away ni Romualdez at saka ni PGMN kay Pangulong Duterte? Sigurado ako, kaya ka nag-deny. Kaya nyo nilaglag si Franco na hindi nyo kaibigan kasi kayo nag-utos sa kanya. Baka pwedeng ganun. Kasi pwede naman, ganun, nahuli. Ewan ko sa kanila. Hindi naman kami involved dyan. Kasi kung hindi kayo involved, hindi kayo magre-react. Lalong-lalo na, hindi nyo ipapahid sa mga Duterte. Pero ito yung mga red flags Hindi kayo kasali, hindi kayo involved, hindi nalaglag ang pangalan nyo, nagre-react ka, tapos sinasabi mo pa, mga Duterte yan. Yan na yun. So ito actually ang bumuo sa sa agam-agam ko na itong si Franco Mabanta, inutusan talaga nila. Posible, hindi ko sinabing totoo posibleng inutusan talaga nila na gawin ito. Kaya lang ganid itong Franco Mabanta at nakipag-deal din siya dito kay Martin Romualdez. Or pwede na kaya siya nakipag-deal kay Martin Romualdez para hindi idamay ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos. Pwedeng ganun Pwedeng ganun. Kayo na bahala kung anong istorya yung bibili ninyo. Pero para sa akin, dahil dito sa ginawa ni Claire Castro na to, sumabog to lahat sa mukha nila. Kasi nagsinungaling na naman siya. And every time na si Claire Castro nagsisinungaling, ibig sabihin cornered siya. Cornered. Ganyan na ganyan sila doon sa nahuli ni Six Saldico, di ba? Pag cornered siya, utangin na, natataiyan. At ang taong sinungaling, kahit gaano ka kagaling magsinungaling, kahit pinanganak ka nasa ka pa lang, puday ka pa lang ng nanay mo. Lumalabas ka pa lang sa tarugo ng tatay mo. At lumalangoy ka pa lang papunta sa sa puwerta ng sa bahay bata ng nanay mo. Kasi nungalingan na yung nasa pagkatao mo, mahuhuli ka kasi sinungaling ka Pero kung nagsasabi ka ng totoo, kahit paikot-ikutin nila ang mundo, hindi ka nila kayang i-break because you're telling the truth. But in this sense, itong kay Claire Castro, dahil nga nagsisinungaling siya, kita mo paglabas niya ng mga pictures na yan, punong-puno yung social media, pati yung PTV4 na Facebook, punong-puno ng picture ni Franco at saka ni Bongbong. Ganyan kagaling ang mga Duterte supporters kasi hindi lang vloggers ang naglalabas ng mga pictures. Actually, ako yung mga pictures na pinost ko sa page ko, galing sa mga Pilipino. Galing sa mga followers na hindi naman mga vlogger, wala namang koneksyon. Pero dahil nagfa-follow sila dito kay Franco Mabanta, alam nila na maraming mga pictures si Franco na
Konektado talaga siya sa mga Marcos. Now, if Franco is connected sa inyo and Franco investigated on Martin Romualdez, so kayo ba nag-utos kay Franco na imbestigahan si Martin? At inutusan nyo ba si Franco na sabihan si Martin na wag kang magsasalita tungkol sa mga Marcos or else ilalabas ko tong video na to? Maaring ganun eh, pero sabi niya, bakit kaya hindi ko nalang hinga ng pera? Kumita pa ako. Di ba? Dalawang kondisyon. Wag mong idadamay yon, ilalabas ko to, at magbayad ka 300. Yung isa sa dalawa na yan, hindi mo magawa, lalabas namin to. Pwedeng ganun eh, hindi ba? Kasi wala, sa panahon ngayon, mahirap na talaga magtiwala. Baka ito po ang tanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ba, ganyan siya kagago. Tangina, tuwan-tuwa pa siya sa ginawa. Proud na proud siya, oh. Proud na proud ang animal sa ginawa niya. Pero sandamukal sa social media ngayon ang mga pictures, videos, images nagpapatunay na si Franco Mabanta ay BBM employee. Empleyado. Yung services niya, kinuha ni Bongbong, binabayaran ni Bongbong yan, si Franco Mabanta. Bakit ipapahid niya kay Inday? Katulad ditong pangalawang picture. O si Inday nakapula, tapos nandoon si Franco. Buti sana kung nandoon siya sa kwarto ni Inday, sa birthday party ni Inday, sa Christmas party ni Inday, nandoon siya sa sa salas, 'di ba? O kahit man lang sa kapihan ng bahay niya. Ito si Franco nasa loob mismo ng bahay ni Bongbong Marcos sa Forge Park, putang ina. Tapos Duterte na naman. Claire Castro, alam mo, dito mo talaga makikita na bobo talaga yung administrasyon ni Bongbong kasi hanggang ngayon hindi niya pa tinatanggal to eh. Sa kabila ng dami ng sablay nito, hindi niya pa tinatanggal ito. Balang araw maniwala kayo, ilalaglag din ni Bongbong ito. And by then, putang ina, kawawa talaga tong tao na to. By the end of BBM's term, tain na lang to si Claire Castro. Kahit isang kliyente, putang ina, walang kukuha dito. Magta-try na lang talaga tong tumakbo sa politika para may pagkakitaan siya. Pero ito, gusto mong gawing abogado, tanga. Kung ako may kaso ko, putang ina, kahit libre to eh, hindi ko kukunin to. Magbabayad na lang ko ng mahal kaysa kunin ko tong bobo na to eh. Ang inang klaseng abogado to, walang utak. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Ivan, may rin na Diba? So, sabi ko nga eh, wala talaga. Wala talaga to si Claire Castro. Ano na talaga? Oo. Pinanindigan niya na din talaga yung yung kanyang pagiging demonyo. Nako po. Ay, nako. Ayan, syempre, basta yun lang naman mga bossing. Pinakikita ko lang sa inyo kung gaano kasinungaling si Claire. At yung red flag lang talaga dyan is yung nahawak mo na yung ebidensya, hawak mo na yung video, pero bakit hindi mo pa nire-release? Tapos, doon sa kanyang post, binibigyan niya pa ng props si Bongbong Marcos doon sa kanyang sagot sa pagkakahuli sa kanya. Tapos talagang ang pinaka talagang red flag dyan is bakit nagsalita ang Malacanang, bakit defensive ang Malacanang, at bakit inilaglag siya ng Malacanang at idinidikit siya sa mga Duterte. So parang ang gusto bang palabasin ng Malacanang dito is ito si Franco, inutusan ng mga Duterte na imbestigahan si Martin Romualdez. Sinabi na nga ni Martin Romualdez sa kanyang vlog, sa kanyang confession na I will not go down alone. And ang issue na ito ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas, hindi lang yan gawa ng isang tao, more so ng Congress. Galing yan sa executive. Di ba? Kayo talaga, kayo nang bahala na magano kung alin ang totoo, kung may sarili din kayong istorya. Boss Dada, palagay ko ito yung istorya talaga. Ilagay nyo dyan sa comment section na babasahin ko yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala